Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng Kaibigan ng Santa Maria ay hinggil sa issue ng celebrations of Christmas by Christian religion. Selebrasyon ng Kapaskuhan ng mga Katoliko. Celebration of Christmas celebrated every December 25, December 25 yearly by Christian believers is celebration of Jesus Christ's birthday. Our Messiah, the Savior and Son of God, who saved humanity from sins and evilness and save us new to be saved for eternity. So, itong Kapaskuhan, ito ay selebrasyon ng kaarawan ng ating Panginoon Kristo. O ito yung anak ng ating Diyos na isinugo o ang ating Mesiyas para iligtas ang sangkatauhan mula sa pagkakasala o sa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo. At siya ay pinapagkatawang tao at isinilang ng banal na Santa Maria. So the good news is Jesus Christ's blessings of God spread love and light to humanity every Christmas. It remains as all the love of God to us, and His big gift to humanity is more than anything that God can give to us. Let us all share this gift to all. So, yung mabuting balita ay ang Panginoong Hesukristo na sinugo para tayo ay pagkalooban ng muling pagkakataon at iligtas nga sa kapangyarihan ng demonyo at itong kaarawan na ito o itong Christmas ay ito ay nagpapaalala sa atin ng pagpapala sa atin ng pagpapalang spiritual sa atin ng banal na Panginoon Diyos sa sangkatauhan at ito ay higit pa sa isang bagay o higit pa sa lahat ng bagay na ating natatamasa ang pagpapala nun sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo kung kaya't ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos at ating tanggapin, yakapin sa ating mga puso at sa ating mga buhay ang banal na Panginoon sa Kristo. Kagaya ng ginagawa natin na celebrate natin ang Christmas. Kaya tayo, yung pagsasabuhay ng Christmas, ito ay mahalagang bagay na ating sineselebrate o idinadaos ang karawang ito na naging pagsilang o nagkatawang tao ang Panginoon sa Kristo para maganap para tayo ay mailigtas sa pagkakasala mula sa pagiging tao at siya ay nakipamuhay sa atin. Yan kaya itong mabuting balitang ito sa atin na tayo ay pinagkalooban ng pagpapala spiritual naman ng Panginoon Diyos. Kaya ibahagi natin ito sa lahat para ganapin natin ang pagpapalang ito ang Panginoon sa Kristo at tayo ay at sila ay makasama sa pagpapalang ito na kung saan ay ang pagpapalang ito sa Panginoon sa Kristo tayo ay maligtas sa kapangyarihan ng Diyos pagkakasala at tayo muling mabigyan ng pagkakataon ng pag-asa kung saan ay tayo ay gaya na sinabi natin higit pa sa material na bagay ang kayang pagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo o sa pamamagitan ay maibibigay niya ang lahat sa atin. Kaya tayo ay binigyan ng panibagong mundo, panibagong buhay mula sa kalangitan na inihanda niya para sa atin. Higit pa dyan at higit pa roon na sinasabi nga ng Bible na higit pa sa pinapakita ng propesiya yung ating maaaring namasahin sa loob ng paghahari ng ating higit pa sa mga bagay na ating nakikita ang papagkaloob ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pananampalataya sa Panginoong Kristo. Kaya at tayo ay pinagkaisa ng ating banal na Panginoon Diyos, binuklod niya tayo sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo na siya ay sinugo niya para tayo ay iligtas pagarian sa pananampalataya para sa Kanya. So
tayo ay bubuklod ng Panginoon Kristo ng Diyos mula sa Panginoon Kristo sa pagbubuklod niya sa atin upang tayo ay maligtas at sundin yung kalooban ng ating Panginoon Diyos na kanyang hiyag sa atin. Kaya ngayon ang Dakitis Promotions ay magiging sumusuporta ng mabuting pamamahala para sa hustisya at karapatang batao. At sa isyong ito ng selebrasyon ng Pasko ngayong darating na December 25, 2023 ay ating pinasasalamatan ang ating Panginoon Kristo. Sa pagkakataong ito na ibinigay nila sa atin na makasama ang Panginoon Kristo sa mundo at ilahad sa atin ang nais ng Panginoon Diyos na mismong anak niya at pagharian tayo. Yan. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Kristo at isang maligayang kaarawan po sa ating banal na Panginoon in advance na. At Merry Christmas din sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. At ating nalangin at ating kahilingan sa Diyos na ang pagpapala ng Diyos ay sa mga ating lahat. So tayo ay patuloy na mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Kristo at kapayat lumaganap ang nais ng banal na Panginoon Diyos. Yan ang walang hanggang pagpapala sa atin ng Diyos sa pagsugo ng Panginoon Kristo at pagsasagawa ng mabuting balita ay ating laging gawin tuwing Kapaskuhan at ito ay lagi nating at ay gumising sa ating diwa ng pagtalima ng kalooban ng Diyos. So tuwing Kapaskuhan ay ating nagugunita at ating nagpapaalala palagi sa atin doon sa mga nakakalimot lima ng mabuting balita. At hindi tuwing Kapaskuhan lamang na naaalala ang pananampalataya natin sa Diyos, kundi doon sa mga nakakalimot sa tuwing Kapaskuhan ay naaalala natin ang pagtalima ng mabuting balita at ang pananampalataya natin sa Diyos. Na yan ay dapat tayo maging buhay na hain at tinatalima natin ng mabuting balita. At hindi lamang tuwing Pasko, kundi sa pang-araw-araw natin, pagbahay natin ang mabuting balita. At yan ay hain natin na sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at sa kanyang kaarawan, sa kanyang pagkakasundo sa atin. At palaging sumaatin ang ating banal na Panginoon Kristo at maisabuhay natin yung kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos na kung paano tayo magmamalasakit at mamumuhay na parang magkakapatid at nagmamahal sa isa't isa at ginagawa natin yung nais ng ating banal na Panginoon. Paigtingin natin ang unity and love, yung pagkakaisa at pamamahalan upang maisabuhay natin ang sama-sama ang kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos mula dun sa mabuting balita nga hindi masagana ang ating pamumuhay na ating ginagawa tuwing Pasko. Kung tayo mamumuhay ng mabuting balita o sa mabuting balita, hindi lamang tuwing Pasko tayo o sa kaarawan ng Panginoon Kristo tayo nagiging masagana yung pamumuhay, kundi magiging masagana ang pamumuhay natin kung tayo magtutulungan na makakaroon tayo ng patas na pamumuhay. At hindi lamang yan, sa tuwing magkakaroon ng iba't ibang mga bagay para matulungan natin ang isa't isa. Yung material na nangyayari na parang nakikita natin yung Pasko, sa material lamang tayo tumutulong. Kundi hindi lamang doon, sa maraming bagay natin matulungan. Halimbawa, ang isang ospital, makatulong sila, magbigay sila ng libreng serbisyo, halimbawa gano'n. Yan, halimbawa, iba't ibang mga bagay, hindi lamang material na bagay na ibigay. Gamutin mo ng libre, halimbawa, isang tao, mga gano'n. At iba't ibang mga bagay, makatulong ka sa iba't bagay na walang katumbas na pera o walang pera kang ibibigay. Yan. So, hindi lamang naman sa material na bagay lamang tayo na nakakatulong. Hirap at mayaman tuwing Pasko ay magkaisa ng diwa at ang pagbibigayan ay isang tanda ng pagsunod sa blessings ng Panginoon Diyos at Kristo Jesus. So, hindi lamang nagtutulungan sa buhay tuwing Pasko, pang-araw-araw ng buhay. Kaya nga, tayo ay magkaisa, magmahalan na para maisa katuparan natin yung pantay-pantay na pamumuhay. Kung babalang kasi natin sa mahusay na sistema para tayo ay pagpapatupad ng karapatang pantao. Kung tayo ay magtutulungan sa karapatang pantao, mamumuhay lahat ng maayos. Gayun man, kahit na ipatupad na yan, panday tayo makapamumuhay, maaari pa rin tayo magtulungan sa iba't ibang na hindi material na nabanggit natin kanina, or
kung tayo man ay nalalagay sa buhay na tayo ay binagyo, naubos yung ating mga ari-arian, so matutunan na. So yung mga ganun mga bagay. So yun. So ang ating pananalig sa Diyos at Kristo Jesus ay ating paunlarin at ang lahat ay magtamasa nito. So bahagi natin yung pagpapalang spiritual na yan. At pagkasabuhay ng mabuting balita, tayong lahat ay makapumuhay mula sa kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Mula dito sa pagpapalang ito ng mundong ito. Kung pagsasaluhan natin naman ang pagpapalang ito, ay mayroon tayong puwang doon sa bagong langit, bagong lupa na sasalo sa pagkakaloob ng bala ng Panginoon. Sapagkat kung hindi tayo marunong sa pagpapala sa mundong ito, maaaring hindi rin tayo makaisa doon sa pagpapala ng Diyos sa inilaan niya para sa atin. Kaya tayo ay maging sa isa't isa. At sundin natin ang mabuting balita kung paano tayo makakaharap sa isa't isa mula doon sa pamamahala ng mabuting mamumuhay. At kung mayroon na kagagawa ng hindi mabuti, ay alam natin kung paano natin pakikitunguhan ang mga tagagawa ng hindi mabuti. At tayo naman lahat ay hindi naman tayo lahat ay mabuti o banal. So mayroon na kagagawa ng hindi mabuti, either ito ay illegal or ito ay isang pangkaraniwang pagkakasala sa Diyos. So pangkaraniwang pagkakasala sa Diyos or illegal, so mayroong gabay ang banal na Panginoon natin sila kaharapin. At sa pamamagitan ng aral ng mabuting balita, hindi natin sila naharap. So ating dalangin at kahilingan sa ating Kristo Jesus ngayong Kapaskuhan ay blessings lagi ang kapayapaan at kaunlaran at proteksyon gabay sa lahat. Ang karapatang pantao at ay maisabuhay ng lahat, gabayan ang ating pamahalaan ng mabuting pamamahala at ang ating enforcement ay magpahira ng patas ng justisya. So yun. So yan ang ating dalangin ngayong Kapaskuhan. Siyempre, matugon ng ating pamahalaan at siyempre nagkakaisa mga bansa yung karapatang pantao. So mamumuhay lahat ng patas. So magtulong at tayo ay gabayan ng Diyos o tayo ay biyayaan na maisa katuparan ng karapatang pantao at patas ng justisya. So gayon din ang Banal na Santa Maria, bayan ang ng pag-himala at kaliwanagan ng ating mga promosyon mula dito. So yun ating dalangin din sa Banal na Santa Maria, ang gabay ng kaliwanagan sa buong mundo mula sa ating mga pagbabahagi ng Ebanghelyo na ginagawa din natin na promosyon. Yan, Merry Christmas and Happy New Year din sa inyo ngayon darating na bagong taon. So maligayang Pasko at maligayang bagong taon sa lahat. Yan, lalo sa aking mga kapamilya o aking mga sumano ko at saka doon sa aking mga kapatid, doon sa kanilang mga asawa at mga anak. Yan. Merry Christmas sa inyo at may pagpalain tayo ng Diyos at gayon din ang lahat at tayo ay mapamuhay ng mabuti. So muli ang kaliwanagan ng banal na Panginoon Jesucristo at Jesus at Mother Mary ay gumbay sa ating bansa mula pamahalaan at bayan at mamuhay ng mabuti sa idinakda ng Diyos na kinabukasan ay makaisa tayo sa kanyang ganap na pangako o komunidad. Kung ika nga, inaasam ng marami, even in practical life, ay ang perfect society. So yun. Magkaisa sa kaliwanagan at buhay at mamuhay tayo ng mabayama at manalig sa Diyos sa gabay ni Mother Mary at aral ng Bible at ating simbahan. Keep faith to God through Jesus Christ with Mother Mary's life and guidance. Ang spiritual na paalala na ito ni Mother Mary manalig sa Diyos ay mahalaga to unite all in good and faith for salvation at iya din sa anumang kapahamakan in daily lives at pagsasapraktika ng Bible at sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Ang gabay ng ating banal na Santa Maria ay palaging sumating at pagkaisahin tayo sa kapayapaan at buhay at pananalig sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo Jesus. Ang gabay ng kaliwanagan at aparisyon ng ating banal na Santa Maria ay makagabay sa inyo sa mabuting pamumuhay. Ngayon, at muli, sana nakapag-sa voice naman ang Taglitis Promotions ng ibang kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa loob. Magandang hapon sa inyo lahat at muli, maligayang Pasko.